Pag-alis ko sa ospital nila Eugene, ay dumaritso na agad ako sa eskwelahan ni Red. Alas 4 na kasi at uwian na niya iyon. Naging mas aktibo ako sa paligid ko. Kinakabahan ako kapag may sumusunod na sasakyan sa tricycle na sinasakyan ko. Mas lalo akong kinakabahan kapag naiisip ko na si Wright ang nagmamay-ari ng sasakyan iyon. Nagbayad ako kay Manong bago bumaba ng tricycle niya. Pagkatapos ay naglakad na ako palapit sa may entrance ng gate. Bawal pumasok ang mga magulang doon, kaya may nagbabantay ng mga gwardiya. Maganda talaga ang napili kong eskwelahan sa anak ko. Hindi ako nag-aalala pagdating sa seguridad. Binuksan ko ang payong ko dahil mainit pa rin ang panahon. "Mami!" Napatingin ako sa may gate. Kasabay na rin ang ilang mga estudyante na naglalabasan. Pumunta ito sa gwardiya at itinuro ako. Agad naman siyang pinalabas. Lumuhod ako para magpantay kami. Tumakbo ito palapit sa akin habang hila-hila ang bag. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. Parang gumaan ang pakiramdam ko nang mayakap ko ang anak ko. Nakahinga ako ng maluwag nang maramdaman kong muli ang maliliit na bisig nito na nakapulupot sa aking liig. Alam kong hindi siya sumasama sa mga taong hindi niya kilala, pero naroon pa rin ang kaba sa aking dibdib. "Hi baby ko." Inilabas ko ang bimpo sa bag ko at saka pinunasan ang pawisang noon nito. "Kamusta?" Pinakita nito sa akin ang braso na punong-puno ng star. Ginulo ko ang buhok nito. Matalino talaga ang anak ko. "May family day daw po kami sa Friday, Mami." Masayang sabi nito. Kinuha niya ang bimpo sa kamay ko at ako naman ang pinunasan niya ng pawis sa noo. Mami, okay lang naman na tayong dalawa lang, di ba? Okay lang naman kahit wala akong daddy. Basta lagi kitang kasama sa si Tito Eugene." Tinitigan ko ito. Mali ba ang naging desisyon kong wag ipaalam sa kanya ang totoong ama niya? Hindi ko ba nabuo ang pagkatao niya? Mali ba ako kung gusto ko lang naman ay protektahan ang anak ko sa sakit na maaaring idulot sa kanya ng tatay niya? Alam ko, dadating ang panahon na hahanapin niya ang tunay na tatay niya, pero hindi ko alam kung saan ako hahanap ng salita na hindi siya masasaktan dahil gusto siyang ipalaglag ng tatay niya. "Raid." Huminga ako ng malalim at malungkot na ngumiti. "Di ka ba naiinggit sa mga kaklase mo na may daddy?" Umiling ito. "Ayoko kung ang kapalit nun ay lagi mong pag-iyak, May." Niyakap ko siya ng mahigpit para hindi niya makita ang pagtulo ng luha ko. Ang sweet ng baby ko. Pinunasan ko muna ang luha ko bago ito hinarap muli. Pinagtama ko ang ilong namin bago tumayo. Ako na ang humatak sa bag nito. Humanap kami ng tricycle. Ngayong kasama ko si Red, ay mas lalong dumubli ang kaba ko na baka magpakita si Wright at kunin ang anak ko sa akin. Tinala ko si Red sa Jollibee at nag-take out ng Chicken Joy. Reward niya iyon dahil naging magaling siya sa school. Hindi ko inalis si Red sa tabi ko. Kung sakali mang bibitaw ito sa kamay ko, ay agad ko siyang hahanapin. Ayokong sa isang iglap ay mawala siya sa tabi ko. Pagka-uwi namin ay agad kong inayos ang pagkain. Samantalang si Red naman ay pumasok sa kwarto niya para magbihis. Nagsaing muna ako bago magbihis. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko agad si Red na nasa harapan ng TV habang hawak ang controller. Hilig niya talaga ang video games. Hinayaan ko muna siya na gawin iyon. Bata, kaya syempre pagbibigyan. Pagkaluto ng sinaing ay tinawag ko na siya para kumain. Agad naman siyang tumalima. Ikwinento niya sa akin ang kaganapan sa school nila kanina.
Si Thunder daw kasi ay nakapagpaiyak ng batang babae. Si Thunder ay best friend ni Red. Pareho silang masungit. Ewan ko ba, magkadikit na ata ang pusod nilang dalawa. Pagkatapos niyang kumain at iligpit ang pinagkainan namin, umupo na siya sa harap ng TV at hinawakan ang controller. Napahilamos na lang ako sa mukha ko. Lumapit ako sa kanya at lumuhod sa tabi niya. Red, tama na yan. Assignments muna. Liter, multiplication lang naman po. Walang ganang sabi nito at hindi tumitingin sa akin. Ang yabang, ay mumbled. Alam kong matalino siya pero ayaw ko pa rin nagpapabaya siya sa pag-aaral. 3 times 2, 6. Parang tamad na sabi niya. 4 times 9. Medyo matagal itong nag-isip. Sa tingin ko ay ginagamit nito ang teknik na tinuro ko sa kanya. 36. 6 times 3, 18. Pinindot nito ang pause at saka tumingin sa akin. Ma'am, I'm at the middle of the game. Nakaisip ako ng plano para gawin nito ang homeworks niya. Pag natalo kita, gagawin mo na ang assignments mo. Dale, anong laro? Street Fighter. Mayabang kong sabi. Iyon lang kasi ang alam kong video game. Minsan nga ay natatalo pa ako ni Red kapag naglalaro kami nun. Tumaas ang isang sulok ng labi nito. Muntik pa akong mapasinghap dahil si Red ang nakita ko nang gawin niya ayon. Gale. Tumikhim ako at saka nagbuntong hininga para pakalmahin ang sarili ko. Tumingin ako sa TV screen at saka pumili ng karakter. Go Kane, sabi ko. Game start. Sinimulan namin ang laro. Hindi naman talaga ako marunong sa video game na ito. Pero dahil ini-imagine ko na si Red si Gale, ay nagiging desperado akong patamaan ito at bugbugin. Napatayo si Red nang mapatumba ko ng left hook ang karakter nito. Napasigaw siya nang lumabas sa screen ang KO. Wow! Ma'am! You're super! What? You think women can play games like that? Think twice, son. Pagmamayabang ko, tinuro ko ang pinto ng kwarto niya. Do your homeworks. Oh man. Kinamot nito ang batok at nanlalatang naglakad papunta sa kwarto niya. I don't wanna spoil him kahit na nag-iisang anak ko siya. Gusto ko magkaroon siya ng disiplina sa sarili. Alam ni Red na aalis ako. Binasahan ko muna siya ng Don Quixote hanggang sa makatulog siya. Ilang minuto kong pinagmasdan ang mukha nito habang natutulog. Talagang mahahalata ang malaking pagkakahawig nila ni Wright. Paano ko pa ma-deny na hindi siya anak ni Wright kung sa unang tingin pa lang ay alam mo na kung sino ang kanyang ama. Hinalikan ko ito sa noo at hinaplos ang pisngi bago dahan-dahang isarado ang pintong kwarto niya. Naglakad ako papunta sa may sala. Naroon ang nakaupong si Minerva, ang inatasan kong magbantay ng bahay at lalong-lalo na kay Red. Minerva, ikaw muna ang bahala sa anak ko ha. Babayaran uli kita sa pagbantay sa kanya. Bilin ko rito. Kahit na siya ang pinagkakatiwalaan ko, ay hindi pa rin maalis sa sistema ko ang kaba na baka pag uwi ko rito ay wala na ang anak ko. Huwag na huwag mong pagbubuksan ng pinto ang mga di mo kilala. Si Minerva ay anak ni Aling Mising. Siya ang panganay sa kanilang 7 magkakapatid. Mahirap ang buhay nila dahil marami silang pinag-aaral ni Aling Mising. Kaya dahil mabait naman si Minerva at ilang taon ko na siyang kapitbahay, ay siya ang kinukuha kong babysitter kapag may gig ako. Mabait siya at matulungin sa nanay niya. Ang sweldong tinatanggap niya sa akin ay ibinibigay niya sa nanay niya para sa gastusin. Sa bawat hakbang na ginagawa ko ay mas lalong tumitindi ang kabang nararamdaman ko. Pero kung hindi ko ito gagawin,
mababawasan ang allowance namin ni Red. May family day pa naman ito sa Biyernes at alam kong gastos iyon. Kaya ko ito ginagawa ay para maibigay ko sa kanya lahat ng pangangailangan niya. Yung bilin ko 12 midnight na ako makakauwi. Tumango ito. Opo ate, ingat po. Salamat. Sabi ko. Isinara nito ang pinto nang makalabas ako. Sinik ko muna kung nilakban nito ang pinto. Nang makasigurado na ako, pumara ako ng taxi para maghatid sa akin sa bar na sinasabi ni Krisa. Iniabot ko sa taxi driver ang bayad ko bago ako bumaba. Isang eksklusibong bar ang Cherry Pop Bar. Puro kilalang personalidad ang mga miyembro nila. Hindi nila pinapapasok ang hindi nila miyembro. Big time pala ang bar na pagtatanghalan namin ngayon nila Krisa. Paniguradong malaki ang kikitain namin dito. Sinabi ko sa bouncer na isa ako sa mga magpe-perform sa naturang bar. Tiningnan niya muna ang gamit at ID ko bago ako papasukin. Sumalubong sa akin ang lakas ng musika. Marami-rami na ang tao at marami na rin nagsasayaw sa dance floor. Sa ilang taong ko ng pagpe-perform sa mga bar ay nasanay na ako sa amoy niyon. Ang hindi ko lang naging komportable ay yung pakiramdam na may tumitingin sa akin. Kapag daw kasi mainit yung likod mo, may nakatingin daw sa'yo. Iginala ko ang mga mata ko sakaling makita ko kung sino ang tumitingin sa akin. Melissa! Napatingin ako sa gawi kong saan narinig kong may tumawag sa pangalan ko. Tumatakbo si Eliza papunta sa akin at mahigpit akong niyakap. Mabuti naman at di ka na namumutla. Nasa likod nito si Nadine. Nag-high five kami ni Nadine. Nakapagpahinga na ako Dahilan ko, hindi pa rin ako komportable. Parang may tumititig talaga sa akin. Hinanap ko kung saan. Tumingin ako sa iba't ibang gilid ng bar. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ang isang bulto na nakasandal sa bartol habang may hawak na alak sa kanang kamay. Hindi ko makita ang itsura nito dahil sa dilim, pero alam kong sa akin siya nakatingin. Naningkit ang mga mata ko. Alam mo ba? Usap-usapan ka sa faculty kanina. Bakit mo ba kasi pinagsaraduhan ng ganun si Wright? Napakagwapo niya sa personal. Nakuha ni Eliza ang atensyon ko dahil sa sinabi niya. Inialis ko ang tingin sa bulto na naroon. Nabigla ako. Ganun ako ma-starstruck Pwe, nagasgas na ata ang dila ko dahil sa sinabi ko. Sa bagay, kung ganong itsura ba naman ang susulpot sa harap mo, bakit di ka mabibigla? Kinikilig na sabi nito, kung alam mo lang. Sayang, umalis siya agad. Magpapa-autograph pa naman ako. Naramdaman kong may umakbay sa akin. Nang nilingon ko kung sino ito, ay nakita ko ang nakangising si Krisa. Ready na tayo in 2 minutes. Anong tutugtugin? Tanong ko. Sa bawat lyrics nito ay sumisigaw ang puso ko. Parang ito na mismo ang nagsasabi ng mga gusto kong sabihin kay Wright nung nagkita kami. Hindi ko tuloy mapigilang sumabay sa kanta. Yumuko ako nang maramdaman ko ang pagtulo ng luha sa may pisngi ko.
Pagkatapos ng huling bit, ay agad kong pinunasan ang luhang naglandas sa pisngi ko. Kinagat ko ang ibabang labi ko para maiwasan ang paghikbi. 5 kanta pa ang tinugtog namin nila Krisa. Pinagmasdan ko ang mga tao na nababaliw sa tugtog namin habang naghihidbang. May mga nakita rin akong iilang personalidad na nagsasayaw sa gitna ng dance floor. Tiningnan ko rin yung pwesto kanina kung saan naroroon yung tao na nakatitig sa akin, pero wala na ito doon. Bumaba na kami sa stage at may pumalit na sa aming iba pang performer. Inilagay ko sa bag ko yung drumstick ko. Si Nadine at Krisa naman ay inilagay ang kanya-kanyang electric guitar sa kiss at saka isinukbit sa balikat. Alam kong hindi na sila magpaparty dahil may pasok pa kami bukas ng maaga. Oy, CR lang ako. Paalam ko sa kanila at naglakad na patungo sa comfort room. Pumasok ako ngunit bago ko pa man isara ang pinto ay may pumigil na niyon. Muli nitong binuka ang pinto at pumasok. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kung sino ang mapangahas na lalaki. What the? Napaatras ako. Isinarado nito ang pinto. Nakita ko pa kung paano ilak iyon ni Wright. Lalong kumabog ang dibdib ko. Sa bawat hakbang pasulong na gagawin niya ay hahakbang naman ako ng paatras. Mabilis niyang iniabot ang baraso ko at isinandal sa pader. Nagpumiglas ako sa hawak nito. Huwag niyang sabihin siya rin yung nakatingin sa akin kanina. Ang litse. Bakit ba napakasama sa akin ng tadhana? Napakarami namang pwedeng pasukin ni Wright na bar, pero dito pa siya napadpad. Lintik, litse. Bakit ba ayaw niya akong tigilan? Hayop! Itinaas nito ang magkabilang kamay ko sa gilid. Hindi ko iyon mabawi sa sobrang higpit ng hawak niya. Melissa! Naamoy ko ang alak sa hininga niya. I missed you. Hindi na ako nakapagsalita nang bigla nitong sakupin ang labi ko. Napasinghap ako sa ginawa nito. Sinamantala naman niya ang kaunting pagbuka ng labi ko para ipasok ang kanyang mapangahas ng dila. Nalasahan ko roon ang tapang ng alak na ininom niya. Pilit akong nagpupumiglas pero walang nangyayari. Mas lalong nagiging mapangahas ang halik niya kapag nagpupumiglas ako. Iginilid ko ang ulo ko para makaiwas sa labi nito, ngunit hinabol din iyon ng labi niya. Inipon ko lahat ng lakas ko at binawi ang mga kamay ko. Malakas ko siyang tinolak at nang makalayo na rito ay binigyan ko siya ng isang matunog na sampal. What are you doing? Sigaw ko rito. Mariin kong pinunasan ang labi ko. I want to see my son. May bahid ng paghihirap sa boses nito. Lalapit sana ito sa akin, ngunit tinulak ko uli siya. Kamuntikan pa siyang matumba dahil sa ginawa ko. Nakita ko ang pagbigat ng talukap ng mga mata niya. Lasing na siya. Get the hell away from me! Madiin kong sabi. Don't be pathetic, right? Huwag mong angkinin ang hindi sa'yo. Tumigas ang anyo nito. Nagmamadali kong i-unlock ang pinto at lumabas. Ayoko nang makita ang mukha niya. Maawa naman siya sa akin. Bakit ba ayaw niya akong tigilan? Litse. Sa pagmamadali ko ay nabunggo ako sa isang matigas na bagay. Hinimas ko ang ilong ko na nasaktan dahil sa pagtama niyon. Tumingala ako para humingi ng tawad. Natigil ang paghingi ko ng paumanhin nang makita ko ang maamong mukha ni Eugene. Hinawakan ng isang kamay niya ang pisngi ko. Kumunot ang noo nito. Hey! Melissa! Nilingon ko si Wright na kalalabas pa lang din ng banyo. Natigilan ito nang makita akong nakayakap kay Eugene. Nagtagisan sila ng titig ni Eugene. Pareho nilang binibigyan ng matatalim na tingin ang bawat isa. Hindi ko na kinaya pa. Take me home, Eugene. Let's go.
Pumulupot ang kami ni Eugene sa bewang ko at hinila papunta sa exit door na malapit sa CR. Narinig ko pang tinatawag ako ni Wright pero hindi ko ito nililingon. "You had one up day, sweetheart,"